세계적인 I am 이야기를 so proud 계속해서 and 만들 수 humbled to 있었으면 be 좋겠습니다. on this stage 필리핀인으로서 representing 이 무대에 설 Filipino 수 있어 talent 정말 and being a 자랑스럽고 Filipina. 필리핀 배우를 This 대표할 means 수 so much to 있어서 me. 너무나 큰 Again, thank you so 의미입니다. much. 다시 And from the 한번 bottom of my heart, 정말 감사드립니다. maraming salamat 깊이 po. 깊이 감사드립니다. Ngayong araw ay pinarangalan sa Korea si Catherine Bernardo bilang Outstanding Asian Star para sa hit teleserye nila ni Daniel Padilla na Too Good to Be True. Ang Seoul International Drama Awards ang isa sa mga prestigious events na ginaganap sa Korea kung saan kinikilala ang iba't ibang magagaling na artista sa buong Asya. Kaya naman napakalaking oportunidad ito para kay Catherine na mas sumikat at makilala doon. May mga umaasa din na maging daan ito upang magkaroon ng project si Catherine Bernardo sa Korea kasama ng ilan sa mga paborito ng mga Pinoy na Korean superstars. Ito ang buong detalye. Ngayon nga, iusap-usapan sa social media ang ganda ni Catherine kung saan naikumpara siya sa ganda ng ibang Korean actresses. Ayon sa report ay kayang-kayang makipagsabayan ng ganda ni Catherine Bernardo at ng kanyang talent sa mga Korean actresses doon. Kaya naman marami din ang nagkomento na tila ba mas naunahan pa daw ni Catherine si Liza Soberano na makilala at maparangalan sa Korea. Kahit na ilang taon nang pabalik-balik at nag-guesting si Liza sa iba't ibang programa sa nasabing bansa. Mukhang mauunahan pa nga daw ni Catherine si Liza na magkaroon ng proyekto sa Korea dahil sa parangal na ito. Hindi kasama ni Catherine Bernardo ang kanyang leading man na si Daniel Padilla, ngunit todo naman ang pagsuporta nito sa kanya, magmula nang mapabalita na nanalo siya ng award sa Korea. Ayon pa sa report ay all-out support si Daniel kay Catherine dahil alam niyang well-deserved talaga ng aktres lahat ng parangal na natatanggap niya ngayon. Hindi naman ito unang beses na nanalo ang ating bansa sa nasabing parangal. Noong nakaraang taon, 2022, ay nakatanggap din ng award na ito si Bel Mariano para sa kanyang natatanging pagganap sa kilalang drama series na He's Into Her, kung saan katambal niya dito ang kanyang on-screen love team na si Donnie Pangilinan. Ayon pa sa report na aming natanggap, hindi nakalimutan ni Catherine na magpasalamat sa lahat ng kanyang mga naging kasama sa Too Good to Be True at inialay niya ang kanyang awards sa mga direktor, scriptwriter, at mga aktor na nakasama niya doon, lalong-lalo na sa kanyang on-screen love team na si Daniel Padilla. Sa ngayon nga ay na-enjoy lamang ni Catherine Bernardo ang magandang experience na ito at umaasa ang kanyang mga fans at supporters na hindi ito ang huling pagkakataon na mapaparangalan siya doon. At malay natin magkaroon din siya ng proyekto kasama ng mga sikat at minamahal din nating mga Korean superstars. Kayo mga ka-showbiz peeps, sino sa tingin nyo ang unang magkakaroon ng big break o project sa Korea? Si Catherine Bernardo ba o Liza Soberano? Just comment below.